Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede ba natin muli palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. Darating ang panahon, magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Hindi, yun lang naman po yung narinig ko dun sa isang scene ng pelikula na panood ko. Kasi ginawan siya ng masama at balak niyang gumanti. Pero alam niyo po mga kapatid, sa panahon na meron tayo ngayon, siguro normal na talaga na kapag nasaktan ka, gaganti ka. Pero sabi nga, ang panawagan sa atin ng ating Diyos, gawin natin yung mga bagay na hindi normal na nakikita ng mga tao. Gawin natin na yung mga bagay na taliwas sa ine-expect nila towards something good and not towards something bad. Kaya ngayon pong hapong ito mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa topic natin, which is loving the unlovable. Sabihin nyo nga po, loving the unlovable. Mahalin mo daw yung hindi ka mahal-mahal. Pag naririnig natin to, parang, it's unbelievable. Kaya nakalagay sa baba dyan, making the unbelievable believable. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, we can do this thing. So, mga kapatid, again, basahin po natin yung Matthew 5, verse 44 to 45. Sabi po dyan, ayaw lumipat. But I say to you, love your enemies. O, huwag kang tumingin sa katabi mo, hindi mo kaaway yan. Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Sabi rin sa Romans 5:8, sabi dyan, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So mga kapatid, I want to tell you, this time, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon is not to retaliate with our enemies, but for us to love them and to pray for them, those who persecute each and every one of us. Kung meron man, you must love them and pray for them. Bakit? Kasi binigay niya sa Romans 5:8 the reason why. Once you were also an enemy of God, but now, look at what He did. He demonstrates, He showed His love for you and for me, that while we are still sinners, while we are still His enemy, He even died for all of us. So, mga kapatid, let's talk about the love, yung love na umiiral sa kaharian ng Diyos. So, when we talk about kingdom love, we're talking about not human love. Magkaiba po ang kingdom love at human love. Sabi sa Matthew 5:44, sabi dyan, it commands us to love our enemy. Pero ano ba sinasabi ng human love, ng worldly love? Love only those who love you. Love only those who do good to you. Iba yung command nila sa enemy. Retaliate. Take revenge. Gumanti ka. In Romans 5:8, mga kapatid, this shows us how that kind of love, that kingdom love works. No? Isipin mo, Jesus Himself, He died for you and for me by showing His love. Nasaan ba doon yung forgiveness? Kasi forgiveness yung topic natin. Alam niyo po mga kapatid, hindi mo kayang mahalin yung kaaway mo without forgiving them. Because you will always find reasons not to love them. Di ba? Every time. Mas lagi mong makikita at mas lamang sa paningin mo yung mga bagay kung bakit hindi mo sila dapat mahalin. Di ba? Kaya nga minsan nakafocus ka na lang sa sakit na idinulot niya sa'yo. Sa pagpapahirap niya na ginawa sa'yo. Sa mga masasakit na salita na sinabi niya. In front of you and behind your back.
Pero alam niyo po, sinasabi ng ating Panginoon that kingdom love is divine and not emotional. Tayong mga tao, yung human love, it's emotional. It depends on how we feel. It depends on our mood. It depends on the chemical reactions that is happening in our bodies. Pero alam niyo po, when we talk about kingdom love, it is divine. It flows from our Lord Jesus Christ. Alam niyo po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nung namatay siya para sa kasalanan mo at para sa kasalanan ko, ay sapat na para magpatawad ka ng mga taong nanakit din sa'yo. Pinag-usapan natin last Sunday, sabi doon, Father, forgive them, for they do not know what they do. Kung emosyon yung pinairal ng ating Panginoong Hesukristo, baka kabaligtaran yung nangyari. Siya yung nasa lupa, tinitingnan tayo habang nakapako tayo dun sa krus. Pero hindi niya hinayaan na mangyari yun. Inako niya lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Pinatawad ka niya. He even prayed for you, for the Father to forgive you. Forgive you and forgive me for all of our sins, for all of our actions against Him. Now, I want to tell you this. The moment you receive Christ in your life, meron na siyang expectation from you. At sinasabi natin na siya yung hari ng ating buhay, tama po ba? Lahat tayo ay nasa kaharian na niya. Therefore, what His will is, ito dapat yung nangyayari. So, sinasabi sa atin ng ating Diyos that He never asks you and me to give the love that we have. Ano yung inuutos niya? Na ibigay nating pagmamahal sa ating kapwa? Yung bang pagmamahal na meron tayo bilang mga tao? Yung human love? Yung worldly love? Na tinutukoy natin kanina pa? Or that kingdom love? The love that He gave you. Sabi dyan, hindi interesado ang Diyos. Hindi niya hinihiling sa'yo na mahalin mo yung kapwa mo sa pamamagitan ng pagmamahal na alam mo, kundi sa pagmamahal na pinakita niya sa'yo, na binigay niya sa'yo. How many of us ina-apply natin sa pagmamahal sa ating kapwa yung pagmamahal na pinakita ng ating Diyos? I want to tell you that kingdom love is not reactive. It is redemptive. Sabi niyo nga po, kingdom love. Redemptive. Not reactive. Sanay na tayo na kung ano yung tinanggap natin, yun din yung ibibigay natin. Kaya kapag nakatanggap ka ng sakit, nakatanggap ka ng paghihirap, yun na rin yung gagawin mo sa Kanya. Na para bang sinasabi mo na yung pagmamahal na ibibigay mo sa isang tao ay nakadepende sa pagmamahal na ibibigay niya rin sa'yo. Kaya kung hindi niya ibigay sa'yo yung pagmamahal na ine-expect mo, hindi mo rin ibibigay sa Kanya yung pagmamahal na nararapat. Palaging nakatuon to the other person. Pero alam niyo mga kapatid, God is so good. Kasi alam niya na chaos yung mangyayari kapag ganun ng ganun yung gagawin natin. Kaya tinuruan niya na tayo. He really set an example for us. Paano ba tayo magmamahal? Pinakita niya sa atin. Pinadama. Alam mo, yung ating Panginoon is sabihin na natin, He is the best teacher. Kasi maraming nagtuturo, pero hindi nila ina-apply. They just give you the information, but they don't show you how it's done. Naranasan nyo na po ba? Lalo sa mga estudyante natin.
Meron ba kayong mga teacher? Huwag niyo nang banggitin kung sino. Meron ba kayong experience noon, maging ngayon, na mga guro ninyo, na meron silang ipinagawa sa inyo, pero hindi naman nila tinuro kung ano at paano gawin ito? Pero alam nyo, yung ating Panginoong Hesukristo, imagine, tinuro niya sa atin paano gawin itong kingdom love. At kung hindi niya nauunawaan kung gaano katindi yung ginawa niya, para maituro niya sa bawat isa sa atin yung kingdom love na tinutukoy niya. Yung teacher mo, namatay para maituro sa iyo yung lesson na gusto niya. He sacrificed himself. It cost him his life. Meron na ba kayong teacher na namatay para sa inyo? Para lang maituro niya sa inyo yung bagay na dapat niyo matutunan. That he willingly gave up his life for you to learn that very important lesson. Marahil sasabihin ng iba, marahil nagpuyat lang yung mga teacher natin. Marahil nagbigay lang sila ng time, ng effort. Pero bibihira. Yung makikita mo, talagang inalay nila yung buhay nila. And we can only see Christ. Siya lang yung successfully nagawa niya yun. Now, this is not to degrade every teacher. Alam ko, marami tayong mga guro na napakahuhusay. Grabe sila kung magsakripisyo. Pero none is greater than our Lord Jesus Christ. For us, He modeled kingdom love. He did not just teach it to you. Hindi niya lang tinuro yan sa iyo, sa akin, kundi ipinakita niya, pinadama niya, pinaranas niya sa bawat isa sa atin. Can we clap our hands to our God? To tell you, kingdom love is not based on behavior. It's not based on the behavior of the other person. But it is based on our King's nature. Nakabase yan sa kung sino yung ating Diyos. Kaya alam niyo po, kingdom love is the kind of love that initiates. After all, it is God who initiated His love towards His enemies. Otherwise, kung hindi tayo inabot ng ating Diyos, kung hindi siya gumawa ng paraan para ma-reconcile tayo sa Kanya, do you think merong isa sa atin makakaisip na mag-reconcile pabalik sa Diyos? Malamang palayo na tayo ng palayo sa Kanya. Pero alam nyo, I was really amazed every time. Pag naalala nyo yung 100 na sheep, yung 99 na sheep, tapos yung isa, imagine, you and I, tayo yung sheep na yun, yung nag-iisang sheep na yun, na nawalay. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya yung 99, just for you and for me to be reconciled, to be brought back near to Him. Ganun mag-effort yung ating Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. Na hindi niya hayaan kahit ikaw na sumuway sa Kanya, ikaw na itinuturing niyang kaaway dahil hindi mo siya sinusunod. Ginagawan mo siya ng hindi magagandang bagay. You rebelled against Him and you sin against Him. Pero mahal ka niya. Mahal ka niya. Again, Matthew 5:44 says, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." This time, Jesus is saying that there is sacrifice in doing kingdom love. When He expanded the law, He revealed kingdom ethics that exceed human standard.
So kung gusto mo maging kakaiba, sino dito ang gusto nilang maging kakaiba or mas, sabihin na natin, mas mahigitan nila yung iba? Sabi dyan, ang panawagan ng ating Panginoon, to go beyond human standards. Alam niyo po, madali lang naman umayon dito sa mundo eh. Madali lang maging kaparehas ng mundo. Kaya mahirap maging iba. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, just do that little extra. You need to sacrifice something. You need to do something that others are not doing. Sanay tayo na kapag sinaktan tayo, sasaktan din natin sila. That's the human standard. Pero God's standard, pag sinaktan tayo, mahalin pa natin sila. Kalakip nun yung pagpapatawad, pagpapanalangin para sa ikabubuti nila. And that's the only way that we can show the world who our Father is. Saan kaharian tayo kabilang? At sino yung sinusunod natin bilang hari ng ating buhay? Romans 5:8 says, but God shows His love for us that while we are still sinners, Christ died for us. In this, God is demonstrating to you and to me His love. Kahit hindi ka pa nagsisisi, hindi ka pa nagre-repent, hindi ka pa humihingi ng tawad sa Kanya. And as we can see, mga kapatid, during our rebellion against Him, in-extend niya yung Kanyang pagmamahal sa iyo. Hindi Kanya pinabayaan na nasa ganyang kalagayan. Inabot Kanya. Kaya talagang totoo, no? That the God that we know and whom we serve has this kind of love that initiates and reaches out kahit na sino ka pa. Kaya alam niyo po, nitong mga nakaraang araw, meron akong nakausap. Sabi niya, nahihiya na siyang mag-church. Kasi sa dami ng kasalanan ginawa niya, hindi niya na alam kung paano siya haharap sa Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, this is the lie that Satan wants you to believe in. It's just, parang ganito yung sinasabi. No? Hintayin ko na muna maging ayos na ako, maging karapat-dapat na ako sa harapan ng Diyos bago ako lumapit sa Kanya. Para hindi naman ako magmukhang kahiya-hiya. Pero mga kapatid, remember what Christ did on the cross. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesukristo? He took away your shame. He took away your sin. Binigyan ka niya ng pagkakataon to start again. Not as a sinner, but someone who has the righteousness of God in him through Christ. Sabi ko sa kanya, alam mo, brother, pag inintay mo na maging maayos ka, ito rin kasi narinig ko before. At ganun din yung reasoning ko kung bakit ayoko maglingkod sa Diyos. Kasi hindi ako karapat-dapat. Marami pa akong bagay na dapat ayusin sa sarili ko. Pero narinig ko nga sabi sa akin, kailan ka magiging maayos? Kailan ka magiging karapat-dapat? Kailan ka magiging malinis sa harapan ng Diyos? You can never earn forgiveness for your sins. It is only through Christ. Kaya mga kapatid, ang payo ko sa kanya, alam mo yung church hindi naman to para sa mga tao na banal. Kung titingnan mo yung buhay ng bawat isa sa amin, walang sino man ang karapat-dapat na tumayo. Walang sino man ang karapat-dapat na maglingkod. Because we all fall short of the glory of God. Sinasabi yan sa ni Satanas kasi alam niya, hinahadlangan niya yung mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. He wants to rob God of that glory that belongs to Him. Kaya sinasabi niya yan sa'yo. Kaya huwag mong paniwalaan yan. Kasi hindi talaga darating yung panahon na magiging maayos ka na bago ka makaharap sa ating Panginoon. Kapag humarap ka sa Panginoon, that's the time that magiging maayos ka.
mag-uumpisa na yun ang pagbabago ng buhay mo. Pagsasaayos ng buhay mo. You will be restored. Ang sarap lang, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, pag tinitingnan natin yung mga buhay natin, kung hahanap at hahanap tayo ng dahilan para hindi tayo humarap sa Diyos at para hindi niya tayo mapatawad, marami tayo niyan. Pero isang bagay ang sasabihin ko sa inyo, pag sama-samahin mo lahat ng dahilan na yan, hindi yan sasapat para pawalang bisa. That only reason kung bakit makakaharap ka sa Diyos, it's because Christ died for you. He loved you so much. He has forgiven every sin that man committed. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kingdom love, ito yung dapat natin i-apply sa buhay natin. It's redemptive and not reactive. Umulit tayo doon. Ayaw po mag-next. Yun. Ito po yung ating point number 1 for this day, for this topic of loving the unlovable. Making the unbelievable believable. Para kasi ang hirap paniwalaan sa atin na meron ba talagang tao na kayang magmahal ng mga hindi ka mahal-mahal? Meron ba talaga tayong mamimit ng mga ganon? Well, yes and yes. Point number 1, not everyone loves their enemies. At totoo po ito. Hindi lahat ng tao, mahal nila yung mga kaaway nila. Kasi ito na nga yung tinuro sa atin ng mundo eh. Pag kaaway mo, saktan mo. Huwag mong tingnan ulit yung katabi mo. Alam ko, nagkakamali yan, pero hindi yan. No? While the word is telling us that as humans, the way we love is reactive, it's the kingdom love that reminds us that it should be initiative. Nagkakaroon ng initiation, nagkakaroon ng pauna. Ikaw yung nauuna. Hindi base sa kung ano yung kilos ng kapwa mo, kundi ikaw yung nag-uumpisa. And this is the evidence of your true sonship. Kagaya ng binasa natin kanina, Matthew 5:44. Alam niyo po, for most of us, normal na sa atin na madali sa ating mahalin yung mga taong kamahal-mahal. Pero basahin natin to, Matthew 5:46-47. Sabi diyan, kadugsong yan. Sabi diyan, for if you love those who love you, anong gantimpala ang meron ka? Kung mamahalin mo lamang yung mga taong mahal ka, anong kaibahan mo? Yung ibang tao, kaya din nilang gawin yan. Ang sabi ng Diyos, maging ilaw, maging asin tayo. Influence. Sabi diyan, for if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? Hindi ba ginagawa rin yan ng mga taga-kolekta ng buwis? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Anong kaibahan mo? Kung ang ginigreet mo lang ay yung mga kakilala mo. Yung mga kapatid mo. Kung sino man na malapit sa'yo. Do not even the Gentiles do the same? Anong kaibahan mo? Tayo bilang mga kingdom citizens, no? We are called by God to a higher standard, not human standard. Kaya nga, it's not human love that He is calling us to do, to apply in our lives. It's kingdom love. Another set of standard, a higher standard, the divine standard of loving that includes forgiving even those who are undeserving. Ano niyo po, mga kapatid? Dito makikita natin the contrasts
Ano ba yung pagkakaiba ng kingdom love at ng worldly love? Baka kasi for most of us, hanggang ngayon, worldly love pa rin yung na-i-apply natin. But this time, sinasabi sa atin ng Panginoon, go a little higher. Go the extra mile. Apply the kingdom love. Apply something even more than what you have known right now. Alam niyo po, kapag reactive yung ating pagmamahal, kagaya ng human love, it's over the moment we feel pain. May hangganan. May triggering point para tumigil. May boundaries. Pero sabi dyan mga kapatid, if our love stops where our pain starts, kapag yung pagmamahal na meron tayo ay tumigil, magmula nang tayo nasaktan, hindi pa daw yan kingdom love. Bakit? Kasi kung human love yung pinakita ni Jesus Christ, hindi niya titiisin lahat ng ginawa sa kanya ng mga Romano. Nung una pa lang na ipadakip siya, hindi ko alam kung ginapos siya. Most likely, yun yung unang nagagawin nila. Tapos pinahirapan. Ano pang ginawa sa kanya? Grabe, sa likod niya. Buong katawan niya. Nilatig ko. Nagkapunit-punit. Pinadala sa kanya yung napakalaking krus. Nilagyan siya ng koronang tinik. Pinako siya. Pinagtawanan. Kinutya. Pinahirapan. Kung base lamang sa emosyon at sa nararamdaman niya sa kanyang pisikal na pangangatawan, yung kanyang pagmamahal, umpisa pa lang, kapatid. Hindi niya na titiisin. Puputulin niya na agad yung pagmamahal niya sa atin. Pero gaano tayo kapalad that it's not human love that Jesus Christ is applying. It's kingdom love. The kind of love that endures. The kind of love that doesn't stop when the pain starts. Kaya nakaka-guilty. Kasi tayong mga tao, mahal natin yung isang tao, mahal natin yung kapwa natin, kapag maganda yung ginagawa niya sa atin. Pero the moment na masaktan ka, sinasabi mo, friendship over na. Break na tayo. Divorce na tayo. As you can see, it's not the will of God. It's not the will of God for you to apply that human love that is based on emotion, based on your feelings. Ang gusto niya, it's kingdom love that is based on who He is and what He did on that cross. Mga kapatid, point number 2, the proof of maturity of each and every one of us and divine DNA is forgiveness. Romans 5:8, ito yung ating blueprint. Para tayo ay makapagpatawad, makapagmahal ng ating kapwa, lalo na yung ating mga kaaway. Doon sa mga nananakit sa atin, gumagawa ng hindi maganda sa atin, nagsasalita behind our backs. Sabi niya, we will be able to love them. Why? Because it is God who loved us first. Matututunan nating mahalin sila dahil tayo ay nasa parehas ding kalagayan nila nang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo yung pagmamahal niya para sa atin.
Tayo din naman, sinasaktan natin si God. Pero minahal niya tayo. Kaya kung ikaw sinasaktan ka ng kapwa mo, mahalin mo pa rin sila. Patawarin mo pa rin sila. Forgiveness is reflecting the King's heart. Nasa puso ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagpapatawad. Kaya kahit anong piga sa Kanya, kahit anong pagpapahirap sa Kanya, it's always that kind of forgiveness, that kind of love, yung lumalabas. And when we do this, when we reflect the King's heart, makikita ng iba that we have this divine identity. Why? Because we also have, or we can also produce divine responses. Hindi na kagaya ng dating response na alam natin, na kapag nasaktan ka, gaganti. Ngayon, pag nasaktan ka, magmamahal ka. You forgive. Ephesians 4:32 says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you." Hindi tiningnan ng Diyos, sino ba tong taong patatawarin ko? Marami ba siya nagawang maganda? Maayos ba siya before? O siya na yung pinakamatindi sa lahat ng mga matindi pagdating sa mga ginagawang masama? Ang ginawa lang niya, He became kind to us. He forgave us. Kaya huwag tayong mamili kung sino yung patatawarin, sabi ko nga last time. Huwag tayong mamili kung sino yung patatawarin natin. Huwag natin bigyan ng limit yung pagpapatawad. Sang-ayon sa salita ng Diyos. Love unlimitedly. Forgive unlimitedly. Amen. Ayaw natin ng pag-ibig na natatapos. At lalong ayaw natin yung mga relationship na natatapos. Kaya dapat matuto tayo magpatawad. Kasi tao yan. Hindi naman Diyos yan. We are in the flesh. Magkakamali ka talaga. Magkakamali din siya. Pero imagine, if this world will be filled with people who has that kingdom love in them, at yun yung pinapakita nila, gaano kasarap mamuhay sa mundong ito. Walang away, walang gulo, lalo tigit walang gera, walang sakitan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let this be a reminder for you and for me that to refuse to forgive is for you to claim that you deserve your forgiveness from God. Pag sinabi mo na ayoko magpatawad, para mo na rin sinabi, dapat lang na mamatay si Kristo para sa akin. Kahit alam kong ako yung may kasalanan, wala siyang kasalanan. You're boasting against God. Alam mo, isang magandang bagay, hindi na nga natin inintay na tayo yung magmakaawa sa Diyos para iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Siya mismo yung gumawa ng unang step para maligtas ka. Malalaman yan even in the times of creation. Doon yung makikita. Umpisa pa lang. God wants to redeem you. God wants to restore you. Kaya each and every one of us, we don't really deserve that kind of forgiveness na ibinigay niya para sa atin. But He gave it anyways. He initiated. Hindi niya inintay na hilingin mo pa sa Kanya. Siya na mismo yung gumawa ng paraan para mangyari yun. So, mga kapatid, kingdom love is the kind of love that disarms hatred. For most of us, hindi natin nauunawaan that every day we are facing a battle. We are in a war. That's why in Matthew 5:44, we are being reminded that we are in a spiritual warfare. No? Spiritual warfare po yan. Araw-araw tayong nakikipagdigma. Kasi enemy yung pinag-uusapan. When there is enemy, laging may clash. Kaya nga napakaganda eh. Kasi alam niyo po, for most of us, we've been living all throughout our lives
marami sa atin, dala-dala, meron tayong hatred, meron tayong galit, meron tayong puot sa ating mga puso towards someone. Or baka nga towards everyone. Pero napakaganda na maunawaan natin that this kind of love that Jesus is telling us, that Jesus is modeling, is the kind of love that disarms hatred. Ako, nakapanood ako nung parang isang experiment yata to, na pinagharap yung isang bully, tsaka yung isang tao na ang instruction sa kanya, kada sasabihan siya ng masama, i-compliment lang niya yung bully. Sasabihin niya lang ng maganda. Sabihin niya lang ng mga bagay na maayos. Halimbawa, sabi, ang pangit mo! Sasabihin ng isa, alam mo, ang pogi mo. Alam mo, maliit ka lang eh. Hindi ka na tumangkad. Sabihin niya, alam mo, I really admire your height. Ano ba yan? Ang pangit naman ang suot mo. Sabi niya isa, grabe, ang ganda ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Tingin nyo, ano nangyari sa dulo? What do you think? Sino yung nag-prevail? Yung bully or yung palagi nagko-compliment? Alam niyo po, to my surprise, akala ko mapoprovoke din yung nagko-compliment. Pero dumating sa pagkakataon dahil hindi siya napagod sa pagbibigay ng compliment, sa paggawa ng maganda, sa pagsasabi ng maganda, towards someone who persecute him, towards someone who hurt him. Dumating yung pagkakataon, yung bully, kahit gaano siya ka-bully, wala na siyang masabi. Naubos na. Minsan sa ating mga tao, we carry itong magazine na to. Napilit nating ibinabaril sa kung sino man. Pero pag wala ng bala, anong gagawin nila? Surrender na. Kaya tayo mga kapatid, we respond with love to those people who has nothing but hatred to us. Bakit? Kasi darating ang panahon, mauubusan din sila. Tayo hindi tayo nauubusan. Bakit? Kasi yung source ng pagmamahal na meron tayo, yung ating Panginoong Hesukristo. His love never ends. His love never ceases. Hindi tayo mauubusan. We have the source with us. Kaya huwag kayong manghimagod na magmahal ng mga kaaway ninyo. Darating ang panahon, mababago rin sila. Mababago rin yung puso nila. Malay nyo, kayo pa yung gamitin ng Panginoon para mas mapalapit sila sa Kanya. So, again, we need to always take into consideration what is best for other people. That's why we need to pray for them. Even though they persecute us, kahit na sinasaktan nila tayo, we need to learn how to pray for them. Genuinely. Baka naman kasi yung prayer mo, Lord, ito talaga kunin mo na nga yan, Lord. Wala nang ginawa, Lord, kundi saktan ako eh. Huwag ganon. Panalangin mo yung best para sa kanila. Kaya nga, Pastor yung best sa kanila, yung kunin na sila ni Lord Patay tayo dyan. I mean, yung pagbabago ng puso nila, the way you receive the love of God, ma-receive din nila yon. Kung paano mo tinanggap yung pagmamahal ng Diyos, yun din sana yung ma-receive nila sa buhay nila. At hayaan na yung pagmamahal na yun yung mag-transform sa kanila. Para maintindihan nila that there is more to this world rather than giving hate. Giving love is better. Giving love is the best. Kingdom love. So, mga kapatid, this is what I would like for you to understand. Maraming gera sa mundo na nagumpisa sa hidwaan. Pero ang ending, walang nanalo ni isa sa kanila. Yun yung katotohanan. Kahit sabihin na natin na ubos na nila yung kalaban nila, ang totoo, talo pa rin sila. Bakit? Kasi nawalan sila ng buhay ng kanilang mga kasama. Nag-ubos sila ng resources. Nag-ubos sila ng oras. Pero alam nyo, mga kapatid,
the only way for us to win a war. That even retaliation, revenge cannot sa pamamagitan lamang ng love. That's the only way we can win wars. If we love other people, if we learn how to love them, if we don't retaliate. Pag nagmahal ka, maaring mag-ubos ka rin ng resources. Pero walang mawawalang buhay. Imagine if this world only knows the kind of love, that kingdom love. Baka wala nang namamatay dahil sa gera. Baka nga wala na rin gera. Lahat nasusolusyonan. Lahat na pagtatagumpayan sa pamamagitan ng pagmamahal. Palakpakan natin yung ating Diyos, mga kapatid. Sabi nga sa Romans 12:21, do not be overcome by evil. Huwag mong hayaan yung kasama na manghari sa inyo, yung mga pangit na bagay. But overcome it with good. Huwag nating dagdagan yung problema. Solusyon yung kailangan. And the solution to hatred, to conflicts, is not hatred. Palagi ako nakakapanood ng pelikula. Wala talagang nananalo sa gera. Walang nananalo sa away. Mananalo yung isang panig ngayon, darating yung panahon sa kabilang panig, meron namang mamumuong puot at galit, tapos gaganti sa kanila. Matatalo naman yung kabila. Ngayon, ganun din yung mangyayari, gaganti na naman, mananalo na. Paulit-ulit lang, mga kapatid. But if we break the cycle sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanila, lahat tayo panalo. Lahat tayo panalo. Alam niyo po, that's why it is very important that we show our love even to our enemies. Alam niyo po kasi, baka dumating yung panahon na yung pagmamahal mo lamang na ipapakita sa kanila, yung kingdom love na dala-dala mo, yung sermon na pwede nilang tanggap sa kanilang buong buhay. Maybe that's the only sermon that they need. That there is someone who willingly loves me, even though I am their enemy. No, kaya nga ang dami sa mga teleserye, pag yung lalaki bad boy, tapos nakita nila yung babaeng nababago talaga sila eh. Imagine kung yung mundo nga, gumagawa sila ng ganong pelikula. What more, pag binasa mo yung Bible, mas makikita mo dyan. The greatest love story. It's God's love for us, for you and for me. And maybe, for most of us, ito lang yung sermon na kailangan nating marinig para magbago na at matapos na yung cycle of hatred, cycle of conflict between you and God. Ikaw lang naman yung nangaaway kay God eh. God loves you so much. Kaya kahit ano minsan na sinasabi niya, mahal kita anak, ikaw hindi mo naiintindihan yon at palagi mong tinatakbuhan yon, tinataboy siya. Pero alam niyo, lagi siyang lumalapit, lagi kanyang inaabot. Kaya wag mo nang pagmatigasin yung puso mo. Same with other people. Matuto ka ring lumapit. Matuto kang tumanggap. Matuto kang umunawa. Matuto kang magpatawad. Matuto kang magmahal. Point number 4. Reflect God's love for us to other people. Romans 5:8, sabi nga natin, is the gospel's heartbeat. No? And in here, we can see that Christ loved His enemies. And He loves them so much that He made them into His sons. Imagine nyo, kung meron kayong kaaway, kaya nyo ba silang patawarin? Kaya nyo ba silang mahalin? At kaya nyo ba silang ampunin bilang mga anak ninyo? None of us can do that. Pero yun yung ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaaway tayo. Pero ngayon, we are sons and daughters. We are children of God.
Can we clap our hands to our Lord? Kaya gusto ng Diyos, we reflect His love. We imitate Him. Kapag minamahal natin yung mga hindi kamahal-mahal, ginagaya natin yung ginawa niya para sa atin. Sabi natin, ang goal natin, maging kamukha natin si Kristo, maging kagaya natin si Kristo. Na ang makita sa buhay natin ay hindi na tayo, kundi si Kristo na. Then we imitate Him. Dapat i-imitate natin siya kung yun yung gusto natin. We must learn how to love the unlovable. Romans 5:10 says, "For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more," sabi dyan, "now that we are reconciled, shall we be saved by His life." Alam niyo po, kung talagang totoo na tayo ay saved na, at talagang tayo ay nasa kaharian na ng Diyos, tayo ay citizens niya, tayo ay sons and daughters of our King, we can demonstrate our love for our enemies. There's no reason for you not to. Wala nang dahilan para hindi mo sila mahalin. At wala nang dahilan para hindi mo sila patawarin. Sabi nga, for if while we were enemies, nung tayo kaaway ng Diyos, nireconcile niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo pa, ngayon, reconciled na tayo. Niligtas niya tayo. So, kung totoo na nasa iyo si Kristo, dapat marunong ka magpatawad. Kung totoo na ikaw ay pinaghaharian ni Kristo, dapat marunong ka magpatawad. Kung ikaw, ay nasa kaharian ng Diyos, reconciliation na yung habol mo, hindi retaliation. Tapos ka na dun sa pagganti. Tapos ka na dun sa pananakit din sa kanila. Nandun ka na sa punto na kapag sinaktan kanila, ang gusto mo na para sa kanila, malapalapit sila sa ating Panginoong Hesukristo. Magkaroon sila ng relationship with Him. We want the best for them. And the only best for them is our Lord Jesus Christ. No? You were never asked, again, to tell you, to love anyone less than how Jesus loved you. So kung ang standard natin dati, kung paano mo ako mahalin, ganun din kita mamahalin. Ngayon, ang standard na natin, kung paano kita mamahalin, kung paano ako minahal ni Jesus. Hindi pwedeng below. Substandard yan, mga kapatid. We need to aim for that standard. And our standard is the kind of love that Jesus has for us. Kaya hindi pwede na tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, na mag-settle na tayo dun sa kind of love na substandard. Pwede po ba yun? Dapat standard. And our standard is our Lord Jesus Christ. Kung paano niya tayo minahal, ganun din dapat natin mahalin yung ating mga kapwa. No? Kahit hindi mo pa yan kilala, kahit hindi pa yan kamahal-mahal, kahit walang kwenta sa paningin mo. Kahit magmumukha kang, pangit man yung word, pero TA, kaya na bahala sa kasunod. Talented, yan. Talented na lang. Kahit magmukha kang talented sa harapan ng iba, ang mahalaga, nire-reflect mo yung gusto ng hari ng buhay mo. You're following the standard. Kahit minsan nagsasacrifice ka. Sarap lang sa pakiramdam na namimit mo yung standard ni Lord. So, mga kapatid, we encourage you. Let's declare this. I love because heaven loved me first. Sabihin nga po natin, I love because heaven loved me first. Even when I did not deserve it. I did not deserve it. You did not deserve it. None of us deserves God's love.
Yeah, this time mga kapatid, I want to tell you this. These three things. Pwede niyong umpisahan by doing this. This is our application. Sabi dyan. Hoy, naku, wala na, spoiled na. Bless the offenders. I-bless mo sila. Kahit sinasaktan ka nila, i-bless mo sila. Speak well of slanderers. Kahit pangit yung sinasabi nila sa inyo, sabihan mo sila ng mga magagandang bagay. Compliment them. Appreciate them. Thank them. Uplift them. And at the same time, serve the undeserving. Kahit di sila karapat dapat paglingkuran mo sila. Why? Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos para umayon sa kanila. Tinawag tayo ng Diyos para impluwensyahan sila papalapit sa Kanya. Maaari po ba natin gawin to? We bless our offenders. We speak well of the slanderers. And we serve those who are undeserving. Kapag ginawa natin to mga kapatid, we confuse Satan. Let us make Satan confused. Na akala niya, yung dating kakampi niya pa rin. Pero magugulat na lang siya. Yung dating niya kakampi, kalaban na pala niya. Let's make him confused. Let's do this. Let's love the unlovable and make the unbelievable believable. Let's show this world that it can be done. Why? Because Christ already did it for you and for me. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kung gusto po natin na lumawak, mag-expand yung kaharian ng Diyos, we love the unlovable. It includes those who are unrepentant, those who are undeserving, and those who are unbelieving. And when we talk about those who are unlovable, it means all of us. Yeah, huwag tayong mamili. Huwag tayong maging choosy. We just love and love and love. We just forgive, forgive, and forgive. Naalala ko nga yung testimony ni Attorney Chris. Love and forgiveness. Yung ating anniversary. Alam niyo po, these two, kapag naipakita natin to sa kapwa natin, talagang malalaman nila na merong Diyos. Totoo yung Diyos sa buhay natin. Totoo yung pinaglilingkuran natin. At talagang siya ay namumuhay sa atin. Our goal is to be Christ-like. Yeah, let's let Him reign in our lives, in our hearts. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila, aming Diyos na nasa kahit taas-taasan. Tunay po, aming Diyos na Ikaw ay dapat papurihan, dapat sambahin, dapat parangalan. Sa hapong ito, maraming salamat aming Diyos dahil sa pinagkaloob mo na pagkakataon to study your word, at hindi lang basta mapag-aralan, kundi mapagbulay-bulayan. Para amin pong may apply ito sa amin pong mga araw-araw na pamumuhay. Aming Diyos, tunay, tunay, at tunay na Ikaw ang dapat naming sambahin. Ang dapat naming i-reflect every time. We know, our Lord, na sa pamamagitan ng pagtitipong ito, meron kang ibinahagi sa bawat isa. Meron kang mga revelation, Lord God, sa bawat isa sa amin. There is wisdom, Lord God. Ang dalangin namin, aming Diyos, ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa,
patuloy na pagpapalakas mo po sa bawat isa upang magawa namin ang mga bagay na aming napag-aaralan. Batid po namin, Lord, na mahirap kung sa amin lamang. Pero dahil alam namin that your Holy Spirit is with us and that Jesus Christ already did it in front of our eyes, alam namin, aming Diyos, na magagawa din namin ito. Maraming salamat po dahil hindi mo po kami pinabayaan. We know that all throughout our lives, we have suffered from persecution. We have suffered from hurt. We have suffered, Lord, from bullying. We have suffered from those unfortunate events, Lord. Pero maraming salamat, aming Diyos. Dahil maging sa mga oras na to, tinuturuan mo kami ng mga dapat namin gawin. At maging nung sa mga panahong yun, ginabayan mo kami, Lord God. Kung meron man kaming pagkakamali na nagawa, patawarin mo po kami, aming Diyos. Kung may mga pagkakataong hindi namin nasusunod ang iyong kalooban, patawarin niyo po kami. Turuan niyo rin po kami na magpatawad sa aming kapwa. Turuan niyo po kami na lubusang maunawaan na wala kaming pwedeng idahilan para hindi magpatawad. Dahil nung ikaw ay nakapako sa krus, you have every right para hindi kami patawarin. But despite all of those reasons, Lord, mas pinili mo pa rin na mahalin kami. Kaya turuan mo rin kami, Lord, na gawin yung bagay na nagawa mo para sa amin. Dalangin namin na pakalinisin mo ang aming mga puso at tuluyan na ito ay pagharian ng aming Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, ang bawat gagawin namin, bawat iisipin, bawat sasabihin ay sangayon sa iyong kalooban at pawang mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Tulungan mo po kami na ipanalo ang bawat laban every day, Lord God. Bawat pagsubok, ang bawat nilalagay ng mga patibong ng aming kaaway upang magkamali kami. Give us wisdom, give us presence of mind, and give us, Lord God, yung heart that really submits to your will. May we also be reminded every time, in every situation, Lord, what your will, your good, pleasing, and perfect will. Help us, Lord, to become effective witness, to become your true ambassador, to become your faithful soldier, and a worthy representative, Lord. Hindi namin kaya to, Lord, ng kami lang. Continue to help us through your Holy Spirit. Guide us, help us. Batid namin aming Panginoon na hindi mo kami pababayaan kaya't anumang circumstances, Lord, na mangyari sa amin. Dahil nalalaman na namin ngayon yung mga bagay na ito. Maaaring gumagawa ang kaaway ng mga hakbang para hindi namin ito magawa. Pero alam namin, Lord, that when you are with us, when the King is with us in the fight, we know that we will always win. Yeah, we have put our confidence, our full confidence in you. We have this peace in our hearts, Lord God, na magtatagumpay ang anumang bagay namin gagawin para sa iyo. Because you are with us. Maraming salamat, aming Diyos, aming Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.